afternoon po mga kababayan ng sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is July 11, 2026 at tayo ngayong una papunta dito yan sa may dental clinic confident Doña Cecilia Yolo Avenue, Canlubang, Calamba, Laguna. At dadalhin po natin sa may Yaw Spring Retreat and Resort Incorporated sa may Dalisay Street, Sukul, Pansul, Calamba, Laguna. Okay, so magbabalik po tayo. Oo, mamaya unti po. Without SE. Without SE. Dito. Doña Cecilia. Without SE. Ayun lang, wala po. Puro 1K yung pinalabas na. Wala eh. Yung 500 kayo ba? Wala din po. Kababarya ko lang kasi yung 1,000 din yung pera ng kasunod niyo po kasi naubos po Tayo yung na ano. anong gas station. Naniniwala ang ilang miyembro ng House Prosecution Team na mas lalakas ang testimonya ng nauna nilang testigo sa bagong isasalang na witness. Iniit naman ang isang federal judge na dapat ng plansahin Ay, meron siya. threshold sa natural pag-ibig. Pag malapit na sa amin, may maraming gas station na dadaan. Subukan marami.
3,000 para ipadala sa magulang sa Sorsogon. Idagdag mo ba ang gastos niya sa pagkain at pamasahe? Kaya kahit pa tataas ng 85 pesos ang minimum wage, hindi pa rin sapat. Pagkumasahin po natin yung 85, parang, oo nga po, tumaas po yung salary namin, pero yung benefits po, iba po yung stage po doon. Di pa rin po rasa. Ginawa pa po nila, itinogis po nila. Dalawang bagsak ang pagpapatupad ng taas sahod
Sarangani, nagpapatrol Hernel Cosme. Sabi na ng shopper ang mga na-recover na bangkay. Pero ngayon, bangkay na nang muli niyang makikita ang mga mahal sa buhay. Parang bumuburaw ang kanyang puso sa sinapit ng pamilya. Lumipat sa bukid ang dalawang pamilya sa takot na magka-landslide sa kasagsagan ng malalakas na ulan, pero natapunan sila sa buho. Hindi na nasira ang kanilang bahay sa Litol, nawasak naman ito sa landslide. Mahigit 800 pamilya pa rin ang nasa evacuation centers dahil sa lindol noong June 8. Nadagdagan pa ang mga lumikas dahil sa baha at banta ng landslide. Isa si Melanie sa mga lumikas mula sa sitio Lana Magno sa barangay Poblasyon. Halos hindi na sila makatulog dahil bukod sa takot ng lindol, maaaring bumigay ang lupa sa kanilang lugar. Napapayat na lang siya sa kanilang sitwasyon dahil wala pa silang malilipatang ligtas na lugar. Ganito ang sitwasyon sa kanilang lugar. Bumaba ng gusto ang lupa na lumala dahil sa malakas na ulan. Sa Glan Sarangani, patuloy na pinaghahanap ang mag-asawa matapos matabunan ng landslide sa Purok Native Reservation, Barangay Aligado, Biyernes ng gabi. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, natutulog umano ang mag-asawa at dalawa nitong mga anak nang biglang gumuho ang bulubunduking lupa na malapit sa bahay ng mga biktima. Sa kalapit na bayan ng Jose Santos sa Davao Occidental, kasunod ng lindol, ininda naman ngayon ang matinding baha dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Siyam ang inanod ng baha at nawawala pa. Araw na bad weather sa Jose Santos and then malambot na din yung lupa because of the earthquake reports as they were inside their houses at natangay ng baha yung bahay nila at kasama sila sa natangay ng baha. We were supposed to be in the recovery and rehabilitation pero as it seems ngayon na parang back to zero na naman. Samantala, umagit na sa 7 ang bilang ng mga nasawi sa baha at landslide sa Calanogas, Lanao del Sur. Patuloy namang hinahanap ng mga search and rescue team ang 4 na nawawala. 2 naman ang sugatan. Pusan rin ang kanilang clearing operation sa mga apektado ng landslide. 60% na po yung natanggal. And then doon naman sa baba, mga almost 50% na rin yung matatanggal na. Kasi pala sila na unat po, parang na unat na nagpahinga muna sila. Ayon kay Mayor Benito, nabigyan na rin ng paunang tulong ang mga apektadong pamilya habang paparating na rin ang ayuda mula sa probinsya. Umabot naman sa mahigit 70,000 pamilya ang apektado ng baha sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Lubog pa rin sa baha ang buong bayan ng Northern Kabuntalan. Tuloy ang pamamahagi ng relief goods ng bawat pamahalaang panlalawigan. Idiyan dito sa isa sa mga evacuation center ng bayan, itong Malapatan National High School ay dumarating naman ang mga tulong at may mga nagsasagawa rin ng mga aktibidad gaya na lamang ng Department of Health sa Caraga Region na nagsagawa sila ng mental health and psychosocial support para sa mga residenteng lumikas dito. Idiyan. Colonel, kamusta naman ang panahon ngayon diyan at kasi syempre yung para maibahagi rin kaagad yung mga relief goods na ibibigay sa mga kababayan natin?
DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Hello, Attorney! Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW. Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alam mo na yung mga karapatan, kasama sila Liza Aquino at Attorney Noel Delgado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Manindig-tinig, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Ngayon, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Mamumulahan ang balitaktakan nila Chang Harry Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. At samahan po tayo ng presyo. Hirap pagkasahin ang kinikita. Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos. Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno? Kasama ang kampiyon ng Consumer Protection, di natin napapansing patuloy pong pagtaas ng presyo. Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Dahil tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo
benepisyo ng sustansyang pagkain at pagtigil sa paninigarilyo ay ilan lamang sa pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang kalusugan ng tayo. Nanawagan sa pamahalaan ng grupo ng mga hepatologists sa Pilipinas na magtatag ng isang National Liver Center upang mapalawak ang serbisyo para sa mga pasyenteng may sakit sa atay at makapagsanay ng mas maraming liver specialists. Ayon kay Hepatology Society of the Philippines President Dr. Jeneline Agawili Conde, humigit kumulang 32 Pilipino ang namamatay araw-araw dahil sa liver cancer. Pinagtatagpuan ni Conde na kulang pa sa 100 ang liver specialist sa buong bansa. Kaya mahalagang magkaroon ng isang sentro na tututok sa maagang diagnosis, paggamot, pananaliksik at pagsasanay ng mga eksperto sa liver health. Kasabay sa kalusugan sa DZMM. Bilang paalala, ang Department of Health ng obesity at unhealthy lifestyle ay hindi lamang nakaapekto sa puso, kundi maaari rin magdulot ng non-alcoholic fatty liver disease o fatty liver. Ayon kay Head of the Non-Communicable
Yan po yun. tinutukoy ko ng mga pagkain na yan na maaari pong makapagpasama sa kalusugan ng atay. Hindi yung sugar na fat food. Yung mga diabetes. Magpapalit po kayo? Dito na lang. Sa babaan. Pwede naman ako kasi as a doctor, no, hindi ako nagpapatawad. As long as na meron kang disiplina. So lahat naman na sobra yung masama. Kahit disiplina yan, mo talagang basta sumobra na masama. Yung ba yung dahilan kung bakit kasama yung sugar sa binanggit ko kanina, no? Yung sugar kasi hindi all quantity lang effort, di ba? Kaya kapag nakakalo ito sa kinakain mong bread, for example, or cake, maliit na slice, parang okay lang. Pero pag sumobra na to, hindi yung masama. Parang isipin mo, iba na, hindi pa diabetes ang nagkakaroon tayo mag-limitasan ng sugar intake. Kaya na siya, Master Sino po? Sa may yellow. Kasi green na big. Nasa may green na big. Doon ko lang yung naka-apply. convert ng liver Nakapalit lang. sugar into fat. Mas ka na mag-apply. Na-drop na natin sila. Paalam po. Sobrang traffic. Grabe.